So, yung atin daw na pagiging dedicated o yung ating pagmamahal sa salita ng Diyos, ito ay nagbubunga ng pagbabago ng mundo. So, yan po yung ating mensahe sa umagang ito. So, ano bang background ng Ezra? Ang Ezra, basahin natin, ang Ezra 7:10 ay nasa konteksto ng pagbabalik ng Israel. Kasi ang focus natin yung verse 10 ng Ezra chapter 7. So, ang sabi diyan, ang Ezra 7:10 ay nasa konteksto ng pagbabalik ng Israel sa kanilang bayan mula sa pagkabihag sa Babylonia noong 457 BC. Sa ilalim ng pamumuno ni Artaxerxes ng Persya, si Ezra ay pinadala upang palakasin muli ang pananampalataya ng Israel. Ang talata ay nagpapakita ng kanyang tatlong layunin: pag-aralan ng kautusan ng Diyos, isabuhay ito, at ituro sa bayan. So yan po yung pinaka-background nung ating pag-aaralan, yung verse 10 ng Ezra chapter 7. Na si Ezra po ay inatasan, imagine mo, no? Yung hari ng Babylonia. Ano ba ang present-day Babylonia ngayon? Anong present-day Babylonia? Babylon? Iraq. Okay? Ang present-day Persia ay Iran. So, can you imagine, no? Yung hari, isang pagano, isang hindi naniniwala sa Diyos, pero siya yung ginamit ng Panginoon para magbalik yung mga Israelita, pabalik ng Jerusalem. So, ibig sabihin, kaya talagang baguhin ng Diyos ang puso ng isang tao. Kaya wag niyo isipin na, itong taong ito, matigas ang puso nito, bakal ang puso nito, hindi pwedeng, malayo yan, hindi pwedeng magsuko ng buhay sa Diyos yan, hindi mababago yan. Yun ang akala mo. Dahil kung naniniwala ka na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa at walang imposible sa Kanya, yung puso nung asawa mo, nung kaibigan mo, nung best friend mo, kahit nung kaaway mo, kapag ka kumilos ang Diyos dyan, susuko talaga yan. Makikita mo, nakaload yan, umiiyak, umahagulgol sa pagsisisi sa kasalanan. So, punta tayo dito. Inatasan ni Artaxerxes si Ezra, o sige bumalik na kayo doon sa bayan ninyo. At ang gawin mo, ikaw ang ituro mo yung mga kautusan ng Diyos ninyo doon sa mga kababayan mo. So, di ba, grabe, no? Isang pagano na hari na siya ang ginamit ng Diyos para magbalik itong mga Israelita sa kanilang bayan. So, ano ba yung Ezra chapter 7 verse 10? Tingnan po natin sa New Living Translation. This was because Ezra had determined to study and obey the law of the Lord and to teach those decrees and regulations to the people of Israel. Tingnan natin sa New American Standard Bible Version. Basahin natin. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel. So, magkaibang translation pero pareho ng ibig sabihin pero magkaiba nung pagkakasulat. So, kaya po ganito, no, kapag ako nagmagawa ng sermon, binabasa ko sa iba-ibang translation para mas maintindihan ko at mas maipaliwanag. So, tingnan naman natin sa Tagalog. Sa Magandang Balita, Biblia, basahin natin. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Tingnan natin doon sa Ang Biblia 2001. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. So makita po ninyo, 4 different translations, no? The same meaning, pero iba-iba yung kanilang pagkakasulat. So ibig sabihin, ipinapaliwanag lang dito na napakahalaga nung ginawa ni Ezra na 3 bagay yung kanyang ginawa. So, ibig sabihin, the 3S of Ezra 7:10. Una, study the Word. Pangalawa, submit to the Word. Pangatlo, share the Word. So, tingnan po ninyo, isa-isahin po natin yung 3 S na yan. You study the Word, submit to the Word, and share the Word. Pag-aralan yung salita, magpasakop sa salita, at ibahagi ang salita ng Diyos. So, yun po yung pinagawa ng Diyos kay Ezra. So, una, study the Word, or
pursue God's truth. Habulin mo o sabihin natin, talagang pag-aralan mo yung mga katotohanan ng Diyos. So, sabi doon sa verse 10, Ezra had set his heart to study the law. Yung kanyang puso, buong puso niyang pinag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi ba, ibig sabihin, kapag buong puso mong pinag-aralan, talagang nakatutok ka. Kasi yung iba, nag-aaral nga, nagbabasa ng Bible, pero wala naman ang puso nila doon eh. O kaya, yung iba mga nag-aaral ng halimbawa, nag-aaral sa mga subjects nila, pero wala ang puso nila. Halimbawa, o karamihan ng mga estudyante, ayaw ng math, di ba? Ayaw ng algebra. 90% ng mga estudyante, hate na hate nila yung subject na algebra. Tama, mali? Walang tatatlo yung umaamin. Alam nyo, for 21 years, nagturo ako ng algebra. Kaya alam ko yung mga estudyante, pag pasok pa lang sa classroom, nakayuko na, bagsak na ang mukha. Kasi nga, ang feeling nila, hindi nila maintindihan. Kasi wrong attitude. Pero alam nyo, yung mga positive ang attitude, kaya lagi ko sinasabi sa mga estudyante, pagpapasok pa lang kayo sa classroom natin, isipin nyo na, maintindihan ko ituturo ni sir. Kaya ko yan. Maintindihan ko yan. I can absorb it. I am good in mathematics. Parang gano'n, i-psych up mo na yung sarili mo. Kasi pagka halimbawa, naglalakad ka sa corridor, and papasok ka sa classroom natin, sabi, wala, math na naman. Talo na naman ako dyan. Hindi ko naman maintindihan. Babagsak na naman ako. Can you imagine? Hindi pa ako nagsisimula ng lecture. Ikaw yung attitude mo, talo ka na agad. Hindi ka pa nga nagsisimulang lumaban, iniisip mo, talo ka na. Ganon din yung pagbabasa ng Bible. Dapat kapag nag-aaral ka ng Bible, hindi ko maintindihan yan. Mga pastor lang ang nakakaintindi niyan. Kaya nga merong kaibigan na INC, ang sabi niya, sa kanila, hindi ini-encourage na magbasa ng Bible yung mga membro ng INC. Bakit? Hindi daw nila maiintindihan yan. Mga diakono lang ang pwede makaintindi niyan kasi sila lang ang may Holy Spirit. Sabi ko talaga nga naman. Sabi ko, dito sa church natin, bawal ang hindi magbasa ng Bible. Dahil lahat tayo, pwede tayong tumanggap ng Holy Spirit. Naintindihan niyo ba? The moment you get born again, the moment you surrender your life to the Lord Jesus Christ, you are now a temple of the Holy Spirit. And if you are a temple of the Holy Spirit, kaya mong intindihin ang salita ng Diyos. Naintindihan natin? Yung mga hindi nakakaintindi ng salita ng Diyos, totoo yan. Kasi wala silang Holy Spirit. Pero kapag ikaw, humingi ka ng tawad sa Diyos, nagsuko ka ng buhay sa Panginoon, at ikaw ay na-born again, ang Espiritu ng Diyos papasok sa iyo. Okay? Kaya sabi sa 2 Corinthians 3:16, we are the temple of the Holy Spirit. Okay. Now, pursue God's truth. Intentional study, not occasional or accidental. Ibig sabihin, intentional. Yung pagbabasa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat intentional yan. Hindi yung occasional na tuwing linggo lang, o kaya tuwing may Bible study lang, or yung pag binigyan ka ng assignment, o basahin niyan. Parang, wala kang magawa, makapagbasa ka ng Bible. Hindi ganun. Dapat intentional. Ang naintindihan nyo? Intentional. Kumbaga, babasahin ko yan. I will devote 7 minutes a day because one chapter in the Bible is just 5 to 7 minutes. Sige, orasan ninyo. Subukan ninyo. Orasan ninyo. I-timer niyo yung mga cellphone ninyo. Magbasa kayo ng John chapter 3. Within 7 minutes, tapos niyo yung John chapter 3. Every chapter, it only takes 7 minutes. So, ang tanong, will your spiritual life grow deep and strong if you do not study the Word? Lalago ba yung faith mo kapag hindi ka nagbabasa ng Word of God? Lalalim ba yung faith mo kapag hindi ka nagbabasa ng Word of God? The answer is no. So, the Bible is the most important gift that we can receive in this life. Naniniwala kayo doon? More than iPhone 25 and BYD. Ano na ba ang iPhone ngayon? 17? Kahit regaluhan ka pa, advanced, iPhone 25. O kaya, ngayon, sikat na sikat yung BYD kasi hybrid ng battery saka ng gasolina. Sa sobrang taas ng gasolina, puro mga electric cars gusto bilhin ng tao ngayon. So, more than iPhone and BYD, no? The Bible is the most important gift that we can receive in this life.
Kung wala kang Bible, isanla mo yung cellphone mo, bumili ka ng Bible. Okay. Now, merong kwento ako nabasa. Yung isang lalaki na anak siya ng isang mayaman na tatay. So, mayaman itong pamilya nila. At itong lalaking ito, malapit na siyang graduate sa college, pero madalas dumadaan siya sa isang car show o sa isang tindahan ng kotse. And then, tinitingnan niya yung kanyang dream car, isang sports car. So, dahil mayaman yung tatay niya, sinabi niya sa tatay niya, "Pa, sana ito yung regalo mo sa akin sa graduation ko." Sabi ng tatay, "O sige." So, nung graduation na, ine-expect niya na bibigyan siya ng kotse ng tatay. So, binigay sa kanya isang nakabox na golden wrap. So, excited yung bata, yung binata. Pagbukas niya gano'n, nakita niya Bible. Nagalit itong lalaking ito. Ang sabi niya, "Ang yaman-yaman mo." Ang sabi niya sa tatay niya, "Ang binigay mo sa akin, Bible." Binalibag yung Bible. At lumayas yung binata. Sa loob ng 10 taon, hindi na siya nakipagkita sa tatay niya. Until naka-receive siya ng letter sa one of the servants of his father, sabi, "Your father is dead." Nakabulo ng tatay mo ngayon, sabi nung servant, "Dalawin mo naman." So, nalungkot yung bata, yung binata. So, pagbalik niya sa bahay nila, pumunta siya doon sa kwarto niya, nakita niya, andun yung Bible na binigay sa kanya ng tatay niya 10 years ago. So, nung kinuha niya yung Bible at binuksan niya, may nalaglag. Nung dinampot niya, nagulat siya, susi. Ano yung susi na yun? Susi noong dream car niya. So, can you imagine? Yung kanyang dream car, binigay pala ng tatay, pero nakaipit sa Bible. Kasi gustong ituro sa kanya ng tatay niya, more than the dream car, I want you to know the God of the Bible. Because the greatest gift that I can give to you is the Bible. Ang tunay na kayamanan ay nasa salita ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, that is why you have to fill your mind with God's promises and commandments, and your mind will have no space for Satan's lies and deception. Ano po ibig sabihin ko dito? Puruin mo yung isip mo ng mga pangako at kautusan ng Diyos para walang espasyo yung mga kasinungalingan at pandaraya ng demonyo. Ito naobserbahan niyo ba? Yung matatagal na rito, naobserbahan niyo ba? Yung 1 month na halos hindi ka nagbabasa ng Bible, ang isip mo, napaka-worldly, napaka-negative, napaka-defeated ng isip mo. Tama ba? Do you agree or disagree? Pero kapag ka ikaw, nagbabasa ka ng Bible, talagang araw-araw, you make it a point to read at least 1 chapter in the Bible. So kahit gaano kabigat yung problema, kahit gaano kabigat yung pagsubok, positive ang isip mo. Positive yung attitude mo. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, alam niyo, yung isip niyo, tandaan niyo sinasabi ko kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, yung mga kasinungalingan ng demonyo, pumapasok yan. Pero kung isip mo, puro ng Word of God, walang pwesto yung mga lies and deception of the devil. Naintindihan niyo ba? So, hindi yung kapag halimbawa, yung mind, yung heart mo, wala kang alam ng mga promises, commandments in the Bible, ang daling pumasok ng mga kasinungalingan ng demonyo Naintindihan niyo ba? Listen to this. Alam niyo, ibabagsak kayo ng demonyo, ibabagsak tayo ng demonyo sa pamagitan ng isip. Because the mind is the battlefield between God and Satan. Kung sino yung mag-take over sa isip mo, yun ang maghahari sa buhay mo. Naintindihan niyo ba? That is why, napakahalaga ng Word of God. Okay. Now, pangalawa is practice God's truth. Ang sabi dito sa verse 10,
Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it. So, ibig sabihin, hindi lang niya buong pusong pinag-aralan, kung hindi, ito ay kanyang, isinakatuparan. Practice niya to. Sinunod niya. Are you listening? So, not just hearing, but doing the word, even when difficult. So, alam niyo, ito, aminin natin, hindi lahat ng mga kautusan sa Bible madaling sundin. May mga mahirap sundin. Pero, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, susundin mo. Ano bang mahirap sundin sa Bible? Eh di yung tanggihan mo yung kasalanan, yun ang mahirap dun eh. Pero listen to this the more you are in love with the Lord, the more you can obey His word. Tagalogin natin para mas maintindihan. Habang ikaw ay lumalaki yung pagmamahal mo sa Diyos, mas madali mong nasusunod yung salita ng Diyos. Hindi ba? Kapag mahal mo yung isang tao, kahit anong sabihin niyan, hanggat kaya mo gagawin mo. Di ba? Halimbawa, yung asawa mo, halimbawa, naglilihi. Para si Rona. Sabi na, David, bilang mo na ako ng mansanas na itim. Mansanas na itim. Hanap ng mansanas na itim si David. O kung walang mansanas na itim, mansanas na purple. Meron bang gano'n? So mga kapatid, dahil mahal mo yung asawa mo, gagawin mo. Naintindihan niyo ba? Sabihin, kung mahal mo yung asawa mo, gagawa ka ng paraan para ma-please mo yung asawa mo Tama ba? Tama ba, Brother Mar? No? Mahal na mahal yung Sister Nida. Muntik na malaglag sa upo, Sister Nida. Totoo naman, di ba? Nakailang anak nga kayo. So, the knowledge of the word is not enough. It must be practiced or obeyed. Hindi lang sapat yung alam mo yung salita ng Diyos o kabisado ko yan. Pero ang tanong, sinusunod mo ba? Alam niyo, napapanood ako sa TV na hindi ko na sabihin kung anong pangalan at kung anong religion. Kabisado niya yung Bible. Kabisado talaga. Pero kapag ka nagtuturo siya, laging nakasigaw, nagmumura, minumura yung yung ibang mga relihiyon habang siya nagtuturo. Galit na galit. Kapag may kadibate, ipinapahiya ng gusto, binabastos niya yung kadibate niya. So, sabi ko, itong taong ito, kabisado niya yung Bible, pero hindi niya ginagawa. Hindi niya sinusunod. Kabisado niya lang. Maraming ganon. May mga ganyan tao. Alam ang Biblia, pero hindi sinusunod. Hindi ina-apply. Naintindihan niyo ba? So, yung ibang mga miyembro natin dito, ilan kaya sa inyo, yung linggo-linggo, nakikinig kayo sa akin, pero pagbalik nyo sa bahay ninyo, walang makakitang patotoo yung asawa at anak mo sa'yo. Pero linggo-linggo, nakikinig ka sa akin. Ilan kaya yung ganun? Sana naman wala Ilang mga kabataan, linggo-linggo nakikinig kayo sa akin. Pero pagbalik nyo sa bahay, walang makakitang magandang asal sa inyo, mga magulang ninyo, palasagot ka pa rin, tamad ka pa rin, no? Barumbado ka pa din. Yung higaan mo, hindi mo maligpit. No? Yung mga hugasin sa lababo, tambak-tambak na, hindi ka man lang magkusang maghugas. Kaya sabihin sa ng nanay mo, huwag ka nang umattend dyan sa church na yan. Wala namang pagbabago sa buhay mo. Pero alam niyo, kung ako yung magulang, tapos yung anak ko, umattend dito, nabago yung buhay. Naging masipag, naging matalino, naging mabait, naging magalang. Ano sabihin ko sa anak ko? Sasabihin ko ba, anak, huwag ka nang umattend dyan na ayoko nang mabait ka, gusto ko bastos ka. Gusto ko barumbado ka. Gusto ko yung palasagot ka. Meron bang ganon? Wala, di ba? Ano sasabihin ko sa anak ko? Anak, saan ka ba uma-attend? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba nakain mo? Sasabihin, uma-attend po kayo sa FJC po. Isama mo nga ako dyan. Hindi ba ganon? Tama ba? So, teach them to obey. Matthew 28 verse 20. Ano sabi doon? Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. Ang sabi sa Matthew 28:20. Teach them to obey. Hindi lang teach them to know.
Naintindihan natin? So the goal of every Christian is not just to know the Bible, but to obey the Bible. It's not just to know something from the Bible, but to obey something from the Bible. Naintindihan natin? Are you listening? No? So, I have this power quotes about the Bible. Una, hindi ka lalago sa faith kung puro feelings. Kailangan mo ng feeding from the Word. Kasi iba, feeling ko, galit sa akin sa pastor. Feeling ko, may pinag-uusapan ako dyan. Feeling ko, pinagkakaisaan ako dyan. Feeling ko, ganito. Feeling ko, ayoko mag-at-church. Ayoko feeling. Puro ka feeling. Dapat mahalaga yung feeding from the Word. Pangalawa, hindi sapat, listen, hindi sapat ang Sunday sermon. Kailangan mo ng daily scripture. Are you listening? Hindi sapat yung Sunday sermon lang. Ito, ilan sa inyo? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, next Sunday, birthday ng pastor ninyo, lahat kayo invited sa Vikings. Naku, sana nga magkatotoo. Pag milyonaryo na ako, gawin natin yan. Di, sabihin mo, ako, Vikings, naku, talaga, kakain ako dyan, magpapakabusog ako para sa loob ng isang linggo, hindi na ako kakain. Ang susunod kong kain, next Sunday na ulit. Meron bang ganon? Wala, di ba? Ilan sa inyo yung, kakain nga ako ngayong Monday, magpapakabusog ako para Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi na ako kakain. Ulit? Sunday na lang ulit. Meron bang ganon? Wala, di ba? Alam niyo, kung pinapakain natin yung katawan natin, yung physical body natin with the physical food, dapat yung ating spiritual body, pinapakain nyo rin ng spiritual food. Naintindihan natin? So, ano spiritual food natin? It is the Word of God. Naintindihan niyo ba? Tanong, kumusta yung spiritual body mo? Malnourished ba? Baka butot balat na yung spiritual body mo? Ikaw ang taba-taba mo? Overweight ka na ng 10 kilos. Pero yung spiritual body mo, butot balat. Naintindihan natin. So, patlo, ang buhay na walang Biblia ay buhay na walang direksyon. This is very true. Maraming mayayaman, maraming matatalino, mayroong mga PhD, maraming kotse, milyonaryo, pero walang peace of mind. Alam niyo ba, yung mga nagpapakamatay all over the world, karamihan sa kanila mga mayayaman. Karamihan sa kanila mga may tinapusan. Bihira yung mga nagpapakamatay na na mahihirap. Pero karamihan na magsusuicide, mga mayayaman. Now, pangatlo, the third part is proclaim God's truth. Ang sabi dun sa verse 10, to teach His commandments in Israel. To teach, ituro. Okay? So, to teach means to disciple or influence others. So, from personal devotion to public declaration of the Word. Yung bang natutunan mo, buong puso mong pinag-aralan, at tapos sinunod mo, anong kasunod nun? Di i-share mo. I-share mo sa kapatid mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa best friend mo. No one has the right to teach the Bible if he has not learned and obey it first. So, ibig sabihin, kailangan alamin mo muna, pag-aralan mo muna, sundin mo muna, at saka mo ituro. Di ba ganun ang maganda, di ba? Hindi yung natutunan mo, hindi mo pa ginagawa, tinuro mo na sa iba. So, walang experiential knowledge. Dalawang klase ang knowledge Isang intellectual, saka isang experiential. So, ibig sabihin, intellectual, natutunan mo. Experiential, naranasan mo. Mas maganda yung hindi lang intellectual knowledge, kundi experiential knowledge. Kapag ka naranasan mo, ang dali nang ituro, di ba? Kasi naranasan mo na Meron ka ng testimony. Alam niyo mga kapatid, itong Bible verse na to, nung ginawa ko to, nung sinunod ko to, ito nangyari sa buhay ko. Powerful yan Kasi isipin na nakikinig sa'yo, sige nga, subukan ko rin nga. So, in summary, devotion to the Word brings transformation to the world. Una, study the Bible, pursue God's truth. Pangalawa, submit to the Word, practice God's truth. Pangatlo, share the Word, preach or proclaim the truth of God. Okay? Ang daling sundan, di ba? Study, submit, share.
Pursue, practice, preach, or proclaim. Now, let us go to application. Application number 1. The Word will judge us in the end times. Basahin nga natin yung Juan 12:48. May isang hahatol sa tumatanggi sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga salita. Ang salita na aking sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Tingnan ninyo. Yung Word of God pala, itong salita ng Diyos, sa huling panahon, ito rin yung gagamitin ni Lord para husgahan tayo. Hindi ba fair yun? Tama lang, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, ito mga salita ko na tinanggihan ninyo, ito rin ang hahatol sa inyo. So tingnan natin sa Revelation 20 verse 12. At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat, at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa naisulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So tingnan niyo no, sa huling panahon, maraming libro ang bubuksan. Hindi lang yung aklat ng buhay, kasi yung aklat ng buhay, kailangan nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Revelation chapter 20, verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay hiyahagis sa apoy ng impyerno. Ang tanong, ang pangalan ba nakasulat sa aklat ng buhay? Nakasulat ba yung pangalan natin? Naintindihan niyo ba? Let us make sure that our names are written in the book of life. Pero hindi lang naman pala book of life yung sa huling panahon na bubuksan. Ang sabi diyan, mga aklat. Binuksan ng mga aklat. Ano yung mga aklat na yan? Doon nakalagay yung mga ginawa natin. Kaya huhusgahan tayo ng Diyos. Alam niyo ba, nakasulat lahat yan. Dahil binuksan yung mga aklat. At hinatulan niya ang mga patay ayon sa naisulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Naintindihan natin? Ito liwanagin ko lang. We will go to heaven not because we are good. We will go to heaven, we will not go to hell, we will go to heaven because we surrendered our lives to Jesus Christ, we committed our lives to Him, and we said, Lord, be my Lord, God and Savior, Panginoong Jesus, Ikaw po maging aking Panginoon, Diyos tagapagligtas ng buhay ko, pinagsisisihan ko ng aking mga kasalanan. Kapag ginawa mo yan, ng buong puso mo, isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ngayon, paano mo nalaman kung totoo yung prayer mo? Kailangan may pagbabago sa buhay mo. 2 Korinto 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Heto, ang lahat ng bagay ay naging pawang bago. So, ibig sabihin, kailangan bago ka na. Kailangan may patotoo ka. Kapag tinawag kita dito, sabihin ko, alam ba, Osaira, pwede ka ba magpatotoo? Ano ba ang iyong nangyari sa buhay mo nung ikaw ay kumilala sa Panginoon, sinuko mong buhay mo sa Panginoon? Ngayon, sabihin ni Osaira, ay, Pastor, buti lang, tinawag niyo ako, talagang gustong-gusto kong magpatotoo talaga. Or, sabihin ni Osaira, ako, Pastor, wag na, wala akong patotoo. Naintindihan niyo ba? Are you getting my point? So, application number 2. The Word will transform our lives. Ang salita ng Diyos, babaguhin tayo. Now, sabi sa 2 Timothy 3:16-17, basahin natin lahat. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. So, ano ba ibig sabihin yan? So, pagtuturo. Ang Word of God pala, magagamit yan sa 4 na bagay. Pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran. Teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. That is the purpose of the Word of God. Naintindihan natin. So, the Word is powerful to transform us if we are only willing to be changed by it. Dapat handa kang baguhin, hindi yung ano kayo sinasabi ng Bible? Ay, ayoko na, di ko gagawin yan. Ano pa ba ang nakatira? Yun, okay yun. Yayaman daw ako. Okay yan. Pero pagsisihan mo yung mga kasalanan, ay, hindi, ayoko niyan. Kaya iba, alam niyo, ang binabasa lang Book of Psalms. Kasi siyempre, ang ganda naman talaga ng Book of Psalms. Na talagang sa umaga pa lang, babasahin mo na, lalo na yung Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ganda, di ba? Sino ba na may ayaw sa Book of Psalms?
Hanggang sa 10 taon na, puro Book of Psalms ang alam. Kaya walang pagbabago yung buhay. Now, the Bible is not given primarily for our happiness, but for our holiness. Not just for information, but for our transformation. Naintindihan niyo ba? Hindi lang para, ano ba nakalagay sa Bible? Ano ba sinasabi ng Bible? Not just for information. Pastor, kabisado ko. Ang dami kong kabisadong Bible verse. Nakaka-20 na ako, Pastor. O, ang tanong, binabago ka ba ng mga kabisado mo? Na-apply mo ba sa buhay mo? Now, nagkaroon po ng revival sa Wales noong 1904 to 1905. So, ang sabi dito, Wales revival led by Evan Roberts caused an unprecedented demand for scriptures. Literally clearing bookstore stocks of Bibles across Wales. This intense spiritual awakening transformed society, reducing crime and changing lives so dramatically that booksellers could not keep up with the demand for Bibles. So, ibig sabihin, nagkaroon ng revival sa buong Wales noong 1904. Ang ginamit na si Evan Roberts. So, yung mga tao na revive, alam niyo ang unang-unang ginawa ng mga tao, nagsibilihan ng Bible. Kaya na out of stock yung mga Bible. At sabihin, yung mga distributors, natataranta sila. Wala silang ma-supply na Bible. Nagkaroon ng lack of supply ng Bibles. Can you imagine that? There was a lack of supply kasi out of stock ang mga Bible. Kasi mga tao gusto magbasa ng Bible. Listen to this. That is very true. Because the first fruit of a revived life is love for the Word of God. Kung ikaw, revived ang puso mo, ang una mo nga hanapin, salita ng Diyos. Pero yung iba, lumilipas ang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, hindi mo nabubuksan yung Bible mo. Ibig sabihin, hindi ka revive. Malamig ang puso mo. Malayo ang puso mo sa Diyos, kahit uma-attend ka dito. Kahit sabihin pa natin, Pastor, ako, natuturo ako ng Zoe, may Zoe group ako. Oo nga. Pero ang pinag-aaralan mo lang yung sermon ko eh. Aside from that, wala na eh. Wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Alam niyo ba, ang tunay na marka ng pagiging anak ng Diyos, pagmamahal sa salita ng Diyos. Kaya kung wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos, I doubt it if you are truly the child of God. Naintindihan niyo ba? Pastor, nakaka-guilty naman siya nasabi mo. Totoo lang to. Real talk lang to. Naintindihan niyo ba? Pagpasensyahan niyo na kapag nag-preach ako, talagang parang unstoppable train. Huwag kang hahara-hara dyan at masasagasaan ka. Kung ayaw mo sagasaan, tumabi ka. So what are you waiting for? Ano ba hinihintay natin? Di bumili tayo ng Bible. I'm promoting CLC. Ang daming Bible dyan. Iba-ibang klase. Pupunta kayo doon, bumili kayo ng Bible, basahin ninyo, pag-aralan ninyo, at sundin ninyo. Now, kagaya nito, ilan sa ating, alam natin yung 10 utos ng Diyos. Kasi nga, pakita mo nga yung, gwapo, no? Pinakita ko na para magising kayo kasi yung pa inaantok na eh. Nagising kayo, nakita niyo kagapuhan ko. Ano ba yung 10 Commandments? Number 1, wala kang ibang Diyos na maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa at sasamba sa mga larawang inanyuan at inukit sa bato. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Pang-apat, banalin mo ang araw ng Sabat. Pang-5, igalang mo iyong ama at ina. Pang-6, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang makikiapid. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang magsinungaling laban sa iyong kapwa. Pang-10, huwag mong imbutin ang hindi sa iyo. Huwag mong nasain ang hindi sa iyo. Yun ang 10 utos. Ilan sa inyo, kabisado niyan? Pastor, isa lang ang kabisado ko dyan. Huwag kang papatay. Hindi lang naman isang 10 Commandments eh. Alam niyo, naniniwala ako na kung itong 10 Commandments, ipipreach ito every 2 years ng mga pastor at ipopost natin yan sa mga bahay-bahay natin, sa mga workplaces, sa mga schools, there will be less crime. There will be less violence. There will be less wickedness. And more people will read the Bible. There will be more righteousness in the society. Naintindihan niyo ba?
Kaya ang mga tao, napakasama eh. Kasi hindi nila alam yung 10 utos ng Diyos. Paano mo nga naman susundin eh hindi mo nga alam? Naintindihan ba natin? So we need to follow the Word of God. So in application number 3, the Word will make us prosperous and successful. Ito na, ito masarap. Yan, Pastor, gusto ko. Yung prosperity and success. Ito totoo naman. Ang sabi sa Josue 1:8, basahin natin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. O, di ba? Ang sarap, no? Ang susi pala ng success and prosperity, kasaganaan at katagumpayan, eh yung pagbulay-bulayan at tuparin kung ano yung nakasaad sa Bible. That is why, no, success and prosperity are not accidental. They are the combined fruit of a life anchored in the Bible. Okay? So, in other words, kung masidhing pag-aaralan at susundin natin ang salita ng Diyos, tiyak ang kasaganaan at tagumpay na mula sa Kanya. Okay? Success and prosperity, they are a combined fruit of a life that is anchored, nakaangkla sa salita ng Diyos. Alam niyo, kapag ka nagbabasa ka ng Word of God, lumilinaw yung isip mo eh. Nawawala yung mga sapot ng gagamba sa puso mo. Kasi ito ha, marami sa atin, kapag ka hindi ka nagbabasa ng Word of God, yung maliliit na bagay, pinapalaki mo eh. Hindi ba? Naintindihan natin, maliit na kasalanan nung kaibigan mo, nung asawa mo, nung kasama mo sa church, minamagnify mo. Naintindihan natin? Kasi nga, walang laman na salita ng Diyos ang isip at puso mo. Ang sabi sa Bible, love your enemies. Ako, hirap niya. Kaya nga, ibang-iba yung Christianity sa Islam eh. Kasi sa Islam, kill your enemies. Totoo itong sinasabi ko. Kill all the unbelievers. Yun ang utos sa Islam, sa Muslim. Pero sabi sa Bible, love your enemies. Naintindihan niyo ba? Kaya maraming mga Muslim, pag nakabasa ng Bible, naboborn again. Kasi nakikita nila yung kaibahan. Naintindihan natin? Kaya tingnan ninyo sa Iran, bakit for 47 years, they were so oppressed? Nitong January 2026, ilan ang pinatay nung Ayatollah regime ng mga Iranians na nagra-rally, peaceful rally? 40,000. 40,000 Iranians. They were murdered last January. Bakit? Kasi nagra-rally sila against the oppressive regime of the Ayatollahs. So merong nagsabi na nasa 60 to 70,000 yung mga Iranians na na-murder nitong taon lang ng 2026. Naintindihan niyo ba? Why? Anong religion nila? Islam. Sa Nigeria, sa Africa, bakit sinusunog yung mga simbahan ng mga born again? Sinusunog yung mga simbahan ng mga Christian churches. Nasa loob yung mga miyembro. Pinapadlock, sinusunog, patay yung mga miyembro. Sino gumagawa nun? Mga Muslim. Naintindihan mo natin. That's why, you need to read the Word of God. Kapag binasa mo yung salita ng Diyos, love your enemies. Meron akong isang nabasang kwento na isang mag-asawa, matagal na sila umattend sa church, invite nila yung pastor nila. So, sabi, darating si pastor, kailangan paghandaan natin. Yung ating yung golden spoon and fork, ilabas natin. Para, syempre, special yung kay pastor eh. So, dumating nga yung pastor, dinner, ganda ng kwentuhan nila, spiritual life, at lahat. Nagkwentuhan sila, ang ganda. And then, umalis na yung pastor, nagpaalaman na. And then, nung nag-uugas na yung mag-asawa ng kubyertos, hinahanap, bakit kulang na isang pares? Nawawala yung isang pares ng gintong kutsara at gintong tinidor. Ang sabi lang, pambihira. Ninakaw ni pastor.
Yung gintong kutsara at gintong tinidor, pambihirang pastor yan. Magnanakaw. Grabe, no? Ganyan. Hindi na tayo atin dyan sa church na yan. Magnanakaw yung pastor. Ganon. At sabi nila, pambihirang pastor yan. Puro salita lang pala. So, ano nangyari? 3 months, hindi sila umattend ng church. Dinalaw sila ng pastor. O bakit naman hindi kayo umattend na? Ang sabi ng lalaki, Pastor, magnanakaw ka. Yung gintong kutsara namin sa katinidor, dinala mo. Bakit kami attend sa church mo? Alam sabi ng pastor? Kayo ba nagbabasa ba kayo ng Bible? Sabi ng mga, syempre naman. Alam niyo kung totoong nagbabasa kayo ng Bible, makikita nyo kung nasaan yung gintong kutsara at gintong tinidor. Itinago ko yung gintong kutsara at gintong tinidor na ginamit ko doon sa family Bible ninyo, nasa sala. Kung binubuksan nyo lang yung Bible nyo, makikita nyo nandyan yung gintong tinidor at gintong kutsara. Ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Alam niyo, napahiya yung mag-asawa. O, kaya alam niyo na, pag dumalaw ako sa bahay niyo, kung may nawawalang tinidor at kutsara, alam niyo na kung saan niyo hahanapin, ha? So, in conclusion, mga kapatid, John chapter 14, verse 6, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Okay? Yan ang ibig sabihin, yung sabihin ng John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, maliban sa akin. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Maliligtas tayo mula sa impyerno, hindi dahil sa relihiyon. Hindi dahil sa ano pa man ginagawa natin. Kung hindi, kapag dumaan tayo kay Kristo, kinilala natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating mga buhay, doon natin malalaman ang tunay na daan patungo sa Ama. At hindi lang yon, mararanasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay at ang tunay na katotohanan, yung mga kasinungalingan na tinanggap natin, mawawash out lahat yan. Bakit? Because the Word of God is the truth. Si Jesus lamang, kay Jesus lamang matatagpuan ang tunay na katotohanan kung ating isa sa puso at susundin ang kanyang mga salita. Sikapin mo na basahin at aralin ang Bible araw-araw upang ikaw ay lumakas at lumago sa iyong pananampalataya. Ang challenge ko sa inyo, take 7 minutes every day. Read the Bible, study the Bible with all your heart, and then obey it. Because if you obey it, then your life will be changed. Hindi mababago ang buhay mo kung nagbabasa ka lang ng Bible. Mababago ang buhay mo kapag sinusunod mo yung binabasa mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Let us pray. Salamat po, Panginoon. I pray, O God, Lord, na ang mensahe mo ay tumago sa puso ng mga anak mo. At nawa ay, ngayon pa lang, magsimula na, Lord, na, Lord, give us the spirit of love for the Word. Matuto kaming magmahal sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami. Give us the discipline. Give us, O God, the desire, the love for the Word. So that we will know you more and more in our lives. And our lives will be changed, Lord, every day as we study and obey your Word. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos.